Say hi. So, ganito po ang equestrian ng China. So, ganito ka-advance yung mga bata sa China. Mga bata pa sila, marunong na silang mag-horse riding. Kahit saan sila isabak, pwede na. Kasi mahilig sila sa sports bata pa lang sila hinuhubog na hinuhubog sa lahat ng mga sports, gaya ng mga martial arts, ganito, horse riding, mga softball, mga tawag nun, yung skating, skate shoes, skateboard, mga ganyan, skiing, tapos mga paghawak ng baril din. Nasasanay na lahat mga bata. Kaya ang swerte ng mga taga-China kasi kaya nilang i-provide lahat mga kailangan ng kanilang mga anak. Kaya ready ang mga bata nila dito sa China. Kung sa Pilipinas kaya mga ganito. Kahit saan isabak siguro mga bata pwede na. Kaya no wonder na yung nananalo yung mga mostly nananalo ng SEA Games, mga ganyan. Nakakarami ng gold Chinese dahil bata pa lang mga anak nila marunong na. Inuumpisa na nila pagka 5 years old na yung mga bata. Hanggang sa hindi lang nagpa-practice ang mga to. Alam mo, may competition mga to. Kaya sumasabak din sila lahat ng competition. Kaya nahuhubog talaga sila ng gusto. Kaya pagka may SEA Games, no wonder na lagi talagang nakakakuha ng maraming gold ang China. Swerte nila, no?
Tsaka hindi rin ina-underestimate yung mga batang Chekwa. Pagka mga martial artist ang mga yan. Tingnan mo yung alaga kung makulit, oh. Ang kulit na bata. Ang cute yung puting horse. Yan, oh. Ang cute niya. Tsaka yung maliit. Bagay sa akin yung maliit kasi maliit ako. Pero yung yung ginagamit nila sa pang-competition talaga yung mga matataas, yung mga matatangkad ba na na horse. Meron ding mga maliliit. Pero pag ginamit mo ang maliliit na horse, matatalo ka kasi yung akdang pa lang nila ang liliit. Galing, no? Galing ng mga horse. Pag uwi ko sa Pilipinas, bibila ako ng horse ko din. Tagalog niya pala ng horse. Horse, kabayo. Yan ang lola ng alaga ko, oh. Sexy, tangkad pa. Tingnan mo ang alaga ko, makulit. Ayan, ganyan daw mag-horse. Pag horse riding, kailangan tuk-tuk. Para ka rin sumasayaw. Ayan. Para kang sumasayaw. Yung horse riding parang nagpo-pomsay ka lang. Pagka halimbawa na taekwondo na may pomse, ganun ang horse riding, may parang pomse din sila, kagaya din ng pagka skateboard competition, parang pomse rin. Galing nila, no? Bakit ang dilim? Kanina pa lang madilim ang camera ko. Alam niyo kung nasaan yung horse riding? Nasa siya. 15th floor ata to. Nasa 15th floor kami. Sa isang malaking mall. Galing, no? Sana meron din ganito sa Pilipinas. Kaso ang mahal ng bayarin. Galing, no? Liit-liit pala ng mga baby pa lang sila, marunong na sila. Ganito kay stricto din ang mga coach nila. Alam mo ba ang mga coach nila, pagka hindi sumusunod mga ina-assist nila binabatukan sila, sinisigawan sila. Kaya hubog na hubog talaga sila, marunong na sila dahil sila, vitamin nila yung pagsigaw, pagbato. Galing to, oh. Maganda rin manood ng yung pang-professional na pang-adult. Pero pagka ganitong mga bata, parang pagka-competition nila, parang silang nagpo-pomse lang. May sinusunod silang parang line. At saka bilis, parang bilis ng takbo ng ng horse. Kaya yung horse kailangan behave. Yung horse talaga na well trained yung gagamitin pagka nag-competition ka, kasi depende sa bilis ng ng kabayo mo. Minsan ang kabayo mo nagiging wild kaya natatalo ang iba.
Minsan binibigay maliliit kaya natatalo ang iba. Parang yung pinaka best ata pagka competition is 49. Pagka 49 minutes ay 49 seconds ata or minutes. 49 seconds. Ikaw na ang panalo. Pero exceeded doon. Ka na, wala ka na. Parang pero pagka 48, ganun 40, close to 49, yan, lalaban pang mga yan. Pero above yung 49 na, talo ka na doon. Kaya sa susunod ulit, pupunta naman tayo sa skateboarding. Bye-bye!